Aalamin ho natin, ipapakita ko po sa inyo na itong didache ay mali po ang nakasulat. No? So, parang in history, magta-trace out mo pala na yung original seventh day or yung day of worship, Sabbath, is Saturday. So, sabi ko, teka nga, ano ba yung araw na sinasamba ni Jesus? Kasi at the end of the day, Tika mo na ha mga kapatid, nakikita nyo, ito yung style ng program ni Mr. Curious. Pinapakita niya, tapos nakikita rin siya sa gilid. So, walang problema dyan. Kinikito ni Sister Sandra, paano na-discover yung Sabbath keeping. Sige. gusto ko rin sundin yung sinasabi ng Bible at ginawa ni Jesus. Seventh-day Sabbath. And Jesus was a Jew, diba? The Jews also keep Sabbath, seventh-day Saturday. So sabi ko, okay. Wow. Baka hindi yung Bible study, hindi isang recruitment agency. Alam nyo naman na nangangailangan ng maraming miyembro ang ibang sekta, kaya panay-panira sa Iglesia Katolika. Okay. So, mag-react muna tayo saglit dyan. Ang sabi niya ay baka hindi Bible study yon. Meron daw kasi mga tao na para dumami ang miyembro ay panay ang panira sa Iglesia Katolika. So, hindi ho totoo yon na kung Adventist yung inyong tutukuyin, dahil Seventh Adventist si Sister Sandra, ay hindi po effective na para dumami ang miyembro mo ay manira ka. At saka hindi po namin ugali iyon. Tandaan po ninyo, bagaman nami-misinterpret po kami, na parang wala nang ginawa kundi manira, pero ang totoo nun ay hindi ganon. Kahapon, binabati ko nga pala si Brother Joel at ang kanyang may bahay na nabautismuhan from Spain. Binabati natin. Yung kanyang may bahay, pag nanonood si Brother Joel sa aming program, ang sabi niya ay, naiinis siya, nagagalit siya kasi, ano ba yung pinapakinggan nyo? Ba't ba yung mga pastor nyo? Panay ang panira. Hanggang sa bandang huli, nalaman niya na hindi naman pala panira, kundi reaction. Sagot ho natin dun sa mga naninira sa atin. Kaya, Mr. Curious Catholic, ang isa sa effective na pamparami ng miyembro ay yung ginagawa po ninyo na binabautisman nyo yung sanggol na walang malay. No choice babautismo. Kaya hindi nakakapagtaka na ang Catholic Church ay napakaraming mga miyembro. Kasi bata pa lang, miyembro na binabautismo na. So, hindi totoo yung iyong paratang na baka hindi Bible study, kundi panunuligsa para dumami yung miyembro. So, mali ka dyan, kapatid. Hindi po totoo yan. Pangalawa, ang isa pa sa paraan para dumami ang miyembro ng isang iglesia ay ito yung, huwag mong ituro yung mga bawal-bawal. Yung wala nang bawal, at kung ano-ano pa. So, yun ang naniniwala ako na dadami ang miyembro mo. Pero sa Seventh Adventist, tinuturo natin lahat ng mga hindi pwedeng kainin. Halimbawa, katulad po ng pangingili ng Sabat. Alam naman natin na mas marami po ang Sunday, ang day off sa work. Actually, na-encounter po namin, maraming gustong maging Adventist, pero ang problema nila, may work sila ng Saturday. So kung magpaparami lang kami ng miyembro, edi Sunday na rin ituturo namin. Kaya medyo hindi po tama yung inyong reaction o sinasabi pong assume, yung ina-assume po ninyo. Ituloy natin ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Now, hindi pa ipinanganak po si Emperador Constantine ay nagsasagawa na ang mga unang Kristiyano ng Sunday worship na tinatawag na Lord's Day. Now, ano pong patunay natin dito? Una po dito, ang Didache. Ito po yung kinikilala na teachings of the 12 Apostles, which was written in the late 1st or early 2nd century. At sinasabi po dito, on the Lord's Day, gather together, break bread and give thanks after confessing your transgressions so that your sacrifice may be pure. Malinaw po yan na nakasulat sa Didache.
So, mga kapatid, kung kayo po ay walang malay, kung kayo po ay walang alam, hindi kayo palabasa sa mga kasaysayan at mga doktrina, tapos narinig po ninyo yung ginamit niyang aklat. Actually, hindi ho didache, kundi didake po yung mas tamang pronunciation yon. But anyway, wala naman doon yung ating kay didache man yung banggit mo, pero didake po yan. Didake yan. Actually. So, pagka nakita ho ninyo na gumamit ng ganito, tapos wala kayong alam, o nga no. Tapos binasa pa yung yung nakasulat. Di mali na nga yung sinasabi ho natin. May kinalaman si Emperor Constantine doon sa kanyang pag-implement. Kung titingnan po natin ang history niyan, kahit i-search po ninyo sa internet, ay tinatawag ko yung First Sunday Law. Kasi mamaya natin i-double check po yung didake na ginamit niya. Kung titingnan natin yung Edict of Milan sa panahon ni Emperor Constantine, ay hindi ho mabubura natin sa kasaysayan yan. Hindi po ito katulad ng sinasabi po natin na mayroong pag-worship ng Saturday. Kung hindi naman official na dineclare yan, wala akong problema kasi ang Seventh-day Adventist, kahit naman anong araw, pwede kang sumambay. Ang binibigyan lang po natin ng pagkakaiba, mga kapatid, mga kaibigan, is yung kabanalan ng Sabado na hindi dapat binabaliwala yan. Pero kung worship pag-uusapan, kahit anong araw, walang problema. Kasi kami gumagawa din kami ng worship pag araw ng Sabado. Meron kaming 10 days of prayer. At meron kami mga midweek, meron kami week of prayer. Araw-araw po meron kami mga worship na ginagawa. So ngayon, tingnan mo natin yung binabanggit po natin kanina na ginamit niya na parang nakakaakit nga naman o isang kasulatan na tinatawag na didake. Tapos ito po ay sinasabing alam niyo pagka sinerge niyo po ang didake, mga kapatid, meron po lalo na yung mga encyclopedia na more on Catholic, yung mga contributors, ay talagang sinasabi po nila na ito ay mga teaching ng mga apostol. Pero, kung lalaliman pa po ninyo ang pag-aaral, mga kapatid, ay napakatinding debate tungkol sa aklat na ito. Napakatindi pong naging controversial po ito kasi hindi po naging katanggap-tanggap. Actually, ang didake ay hindi po canon, hindi po nagsama sa canon, hindi canonized book. So, ibig sabihin, alam naman natin, pag sinabing canon, dinaan sa pamantayan, sinukat. So, hindi ko pumasa ang didake. At alam po ba ninyo kung bakit? Titingnan po natin. Ngayon, puntahan muna natin yung kanyang ginamit na talata kasi mas yumadong mabilisan yon. Para lang makita po, pwede nyo i-screenshots ito. Yung po nasa itaas na yan yung in-screenshots ko dun sa kanyang binasa. Makikita po ninyo dyan, Didake 14:1. Ang nakasulat, but every Lord's Day, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. So, yan yung binasa niya. So, ang ganda nga naman, yung Lord's Day. Pag binasa po ninyo yung mga, yung Tagalog, yung English, yan po ay sinasabing first day of the week. Yung pong unang araw ng sanglinggo. So, dito po sa didake ay sinali na lang Lord's Day. Lord's Day. Kaya nga,
questionably yung paggagamit ng yan. Ngayon, ang isa pa po sa nakita ko po, mga kapatid, pagka pinag-aralan po ninyo itong writings nito, yung Didache na ito, ay naging ano po ito, talaga namang, kung titingnan natin mabuti, kung pag-aaral natin mabuti ito, naging dahilan ito kung kaya't nagkaroon ng conflict yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit. Pero bago tayo pumalaot, pakinggan pa po natin muna siya. Sa The Didache. Pangalawang patunay po natin, ang The Letter of Barnabas, na pinaniniwala ang isinulat noong late 1st or early 2nd century, na sinasabi po dito, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead. Yan po ang nakalagay. Pangatlo, ito pong sinasabi ni St. Justin Martyr. Putulin muna natin dyan. Ito munang unahin natin sagutin, itong Gospel of Barnabas at yung Didache. So, tingnan po natin mga gil na taga-subaybay. Pinag-aralan ko po ito, hindi ko po maipipresent sa inyo lahat. Magbibigay lang po ako ng maiksing sagot. Kung katiwa-tiwala ho ba ang Didache, ito ba'y katanggap-tanggap o hindi? Nakakatuwa po mga kapatid ang mga matutuklasan po natin tungkol sa ginagamit ng Catholic. At nagpapatunay lamang si Mr. Curious Catholic na talagang gumagamit nga po talaga sila ng mga bias na mga references. Bakit ko po nasabing bias? So, tingnan po natin. Nagbabasa ho ako ng mga quotation or bahagi ng article na akin pong na-research, mga kapatid, tungkol sa Didache. Ito po ang nakasulat. Babasahin ko lang po ito. Tapos isasanin natin sa Tagalog. Sabi dyan, we have previously noted the issue of hostility to the Jews and in the Didache and its ominous implications for Christian-Jewish relations going back to the late 1st and early 2nd centuries AD. Na nagkaroon po ng problema ang mga Hudyo at mga Kristiyano at meron pong kinalaman itong Didache na ito. Okay, so bakit kaya? Having just looked at the way in which the dualism of both the Didache and the Epistle of Barnabas, tingnan niyo po, parehong ginamit ho ito ng Mr. Curious Catholic, connects the two books together. It is worthwhile to notice as well the way that the two books share a context of rising hostility between Jews and Christians about their shared heritage of the Hebrew Scriptures, which remain a subject of considerable tension between the two faiths, which were diverging rapidly and spontaneously during the first couple of centuries of Christianity's experience. Ano po ang ibig pong sabihin ang sinasabi? Ito ang sulat ni yung Didache at saka yung Gospel of Barnabas ay magkakampi o magkaugnay. Kaya nga, yung ginagamit po dito ni Mr. Curious, mga kapatid, ay tumatama doon sa history, sa mga research ng mga historian. Kasi magkakampi po talaga ang Didache at yung Gospel of Barnabas. Nakita po natin, binasa niya pareho. So, pinaniniwalaan na itong Didache ay naging dahilan kaya lalong tumaas ang alitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano tungkol sa kanilang sino ba sila, kanilang may karapatan ng Hebrong kasulatan. Kaya kung titingnan natin sa madaling salita, itong ginamit ni Mr. Curious ay pampagulo. Hindi ho katiwa-tiwalang kasulatan. Kundi nagpagulo sa paniniwala ng mga Hudyo at Hintil. At alam niyo po ba kung bakit?
O tingnan, mamaya, titingnan ho natin. No? Nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng alitan. Ito, basahin natin ito. Let us begin by briefly restating the anti-Jewish mood we can read in the Didache. And then, we will continue on with the vastly more substantial among of anti-Jewish material in the Epistle of Barnabas. Much of it is reflective with the way that Hellenistic Christians continue to view the Hebrew Scriptures even to this day. So, kung susundan ho natin yung maikling kasaysayan, ika ng anti-Jewish mood na mababasa natin doon sa Didache mismo, at pagkatapos ay ipagpapatuloy po natin sa mas malaking bahagi ng anti-Jewish materials. Kumbaga, naging anti-Jewish materials po ito, ang Didache. Ganon din yung Epistle of Barnabas. Ayan. Kasi karamihan sa mga ito ay sumasailalim sa paraan na patuloy na tinitingnan ng mga Kristiyanong Hellenistiko ang mga kasulatan Hebreo hanggang ngayon. Ibig sabihin po mga kapatid, may bagay na inirereklamo ang mga Hudyo. Bakit? May nakita ho silang mga sulat doon sa Didache na wala sa orihinal. Hindi ho katanggap-tanggap. Alam naman natin, mga kapatid, pagdating sa karapatan, ang may hawak talaga ng mga kasulatan ay ang mga Hudyo. Ngayon, pagdating sa Griego, ay merong binago dito sa Didache na sumasalungat na doon sa Hebreong kasulatan. Okay, so ituloy muna natin bago natin tumbukin ito, mga giliw na taga-subaybay. In the Didache, as we have previously noted, there is some anti-Semitic materials that reflects early conflict between Christians and Jews. From the apostatizing Christian perspective, Section 8 tells the followers of the Didache, do not keep the same fast days as the hypocrites. Sabi dyan, Mondays and Thursday are their days for fasting. So, yours should be Wednesday and Friday. Likewise, when we discuss Sabbath observance, there is ominous reference to the Lord's Day we have discussed at length above in section 14. So, binabasa ko lang itong research. Nakikita po ninyo yung website na may-ari itong article na yan. Pwede nyo double check. So, ito, gaya ng binabanggit natin, meron pong ilang mga anti-Semitic materials na nagpapakita ng salungatan ng Kristiyano at mga Hudyo tungkol po mula sa pagtalikod sa panahon ng mga Kristiyano. Doon sa Section 8, sabi niya, nagsasabi ng mga, doon sa mga pro-Didache, huwag panatilihin ang parehong araw ng pag-aayuno gaya ng mga hypocrites, mapagkunwari. Yung Lunes at Huwebes ay ito yung kanilang araw ng pag-aayuno. Kaya dapat sa mga kabila naman, Miyerkules at Biyernes. Gayon din, sabi, kapag tinalakay ang pangingili ng Sabat, merong nakakatakot na pagtukoy sa araw ng Panginoon na tinalakay na rin natin ng mahaba sa itaas na 14 na bahagi. So, ibig sabihin, binabasa ko lang tinatagalog ko lang po itong article na to. Bakit po sinasabi dyan na pagka ang pinag-usapan ay Sabat? Tapos, makikita natin sa Didache ay Lord's Day. Pag pinag-aralan po kasi natin ang Bible, mga kapatid, ay wala pong ibang tinatawag na aking banal na kaarawan, kundi ang Sabat. Yan ang kalugod-lugod na araw ng Panginoon. Pero dito, ang naging Lord's Day ay yun na yung unang araw ng isang linggo. Kaya talaga magrereklamo yung mga Hudyo dahil po dito sa ito sa aklat na ito, mga kapatid at mga giliw na taga-subaybay.
So, sabi pa rito, assembly of the Lord's Day and break bread, offer the Eucharist, but first make confession at your faults, so that your sacrifice may be a pure one. Ito yung binasa ni Mr. Curious Catholic. Even at early date in which the Didache was written, therefore, we see some marked tendency to call Jews hypocrites and to call the day of worship that this congregation was engaging in the Lord's Day, even though Jesus Christ has only ever been the Lord of the Sabbath. So, yung magtipon sa araw ng Panginoon na binabanggit dito na magpuputol-putol ng tinapay, yung mag-aalay ng Eucharist. Sabi diyan, ngunit ipinahayag muna ng mga handog ay mapurified or madadalisay. Kaya nga sabi po rito, yung yung pagkakapublish ng Didache, nakikita natin yung kapansin-pansin na parang lumalabas na yung mga Hudyo, ang tinutukoy na ang mga Hudyo ay hypocrites. Direktang binabanggit dito sa kasulatang ito na ang mga Hudyo ay mga mapagpakunwari. So, kung mapapansin po ninyo, yung binasa ni Mr. Curious Catholic ay mismo nandito sa research na yung ginamit ni Mr. Curious Catholic, yun din ang sentro kung bakit nag-aalboroto ang mga Hudyo. Dahil sa nakita po nila na hindi makaturungan ang pagbabago doon sa talata. Ipapakita ko po sa inyo mamaya na talaga namang napakalayo ho nung binabanggit sa Didache at kung saan po yon sa kanon. Sa kasulatan na nakasama sa kanon. Itong hindi kanon na kasulatan na Didache, ikukumpara natin mamaya, napakalayo talaga ng difference. At yun ang pinagbatayan ni Mr. Curious Catholic para pasinungalingan si Sister Sandra Seifert na mali sa kanyang natuklasan. Puntahan muna natin itong Gospel of Barnabas na binasa rin ni Mr. Curious Catholic. Dito sa Gospel of Barnabas, mga kapatid, ito ang nakasulat. The evidence for anti-Semitism in the Epistle of Barnabas, however, is of as much more pervasive and thorough nature, and it is so that which we will turn for the remainder of our present discussion. Perhaps, unsurprisingly, the Epistle of Barnabas opens up anti-Sabbath arguments that continue to be used by Calvinists like North et al. At iba pa, ibig sabihin, who wish to be seen as being in favor of God's law without being obedient to its literal commands. Witness the tortured eisegesis of Barnabas concerning Sabbath observance and compare it with the 90-odd-page appendix to North's book of the Ten Commandments on the same subject, and you will see that these two are antinomian or antinomian. Ibig sabihin, anti-law. You shall keep it holy, says he, with clean hands and a pure heart. So, ipaparaphrase ko na lang po, mga kapatid. Babawin ho natin. Kasi masyadong mahaba kung basahin ko po sa inyo yung buong interpretation po rito. Okay? So, yung sulat ika ni Barnabas ay nagbukas ng mga, ito ay malinaw na anti-Sabbath. Ito yung ginagamit din ika ng mga Calvinist at iba pa na pabor na wala nang halaga ang pagsunod sa literal na mga utos. So, kung tutusin, para itong eisegesis ni Barnabas, sarili niya pong interpretation ang kanyang nilagay sa kanyang sulat tungkol sa pangingili ng Sabat.
So, yan po ang ibig mo sabihin yan. So, makikita natin na yung dalawang ito ay yung Didache at Gospel of Barnabas ay tinatawag pong mga antinomian writings. Sulat ito ng mga ayaw sa kautusan. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit yung mga Hudyo ay nagagalit sa kanila. Ano? O kaya ay hindi ho ito naging katanggap-tanggap. Ngayon, punta po tayo roon. Aalamin ho natin, ipapakita ko po sa inyo na itong Didache ay mali po ang nakasulat, mga gilang taga-subaybay. Ipapakita ko po sa inyo itong tinatawag po nating interlinear. Ano? So sabi po rito sa ating Greek interlinear, makikita po ninyo dyan, pagka sinabing interlinear, ang kagandahan po ng Greek interlinear ay nandyan, nakatransliterate, meron na pong ano dyan, meron pong Greek mismo, pero may transliteration. So, ibig sabihin, pag hindi ho kayo makabasa ng Greek, mababasa po ninyo kasi naka-English alphabet na po yan. Pero Greek word ang nakasulat. So, yan po yung kabuuan ng salita doon sa Didache 14:1. Yun po ay nasa Bible po natin sa Acts chapter 20 verse 7. Nandun po yung salita doon na ng unang araw ng Sanligo ay nagputol-putol ng tinapay. So ito po yung nakasulat. Kung bubuhin po natin yung pagkakatranslate sa English po dyan, ay ganito. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. So, ayan mga kapatid at mga kaibigan. So, para makita po natin, ay pagtabihin ho natin ito. Yun Acts 20 verse 7 at yung Didache 14:1. Sa umpisa kasi, dito sa Acts chapter 20 verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Sa Didache, ito po yung nilagay. But every Lord's day, gather yourself together and break bread. At ang sabi po sa karugtong, and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. Kaya itong Didache ay wala hong suporta ito ng Grigong kasulatan. Kaya nga, hindi po talaga siya tanggap ng maraming mga scholar. Naging napakalaking question mark at halos ay mga Catholic at mga antinomian ang gumagamit ho nito. Yung mga ayaw sa 10 utos ay gumagamit sila ng Didache, mga giliw ng mga taga-subaybay. So, kung titingnan po natin yung sinasabi po riyan na araw kung saan nagkatipon ang mga Christian, yung first day, upon the first day of the week. Ang talatang ito ay hindi ho kumakampi sa pangingilin ng linggo. Hindi po, mga kapatid at mga taga-subaybay. Hindi po ito kumakampi na nagpapatunay na ang linggo nga ang dapat ng araw ng pagpupulong. Inulit na rin po nabanggit na ho natin kanina na pagdating po sa tinatawag na pagsamba, worship, wala hong problema. Pero kung gagawing pangilin yung unang araw ng Sanlinggo bilang kapalit ng Sabat, ay doon ho may problema. Ngayon, titingnan pa rin po natin. Bakit sinasabi dyan sa talata na first day of the week? Tapos umabot sila
until midnight. Ibig sabihin po, sa Bible po kasi, ay paglubog ng araw, paglubog ng araw, ang araw na yan ay hindi na yung araw na yon, kundi kasunod ng araw. Halimbawa, linggo ng hapon, lumubog ang araw ng linggo. Paggabi, Lunes na yon. Kung biblical reckoning ang ating pag-uusapan. Kasi itong midnight na pagpapalit, ginawan lang po yan mga Catholic din. Kung tutuusin, mga kapatid, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung ating lilimi-limiin, nagkaroon ng worship, magkaroon po ng pagpupulong, araw ng Sabat, dito sa Acts chapter 20, verse 7. Araw ng Sabado yan. Kaya, nag-overtime sila kasi nga si Pablo ay aalis kinabukasan. Kaya ang reklamo ng mga Hudyo, bakit nilagyan doon? Bakit ang sinasabi ay naglagay na sila na and give thanksgiving after having confessed your transgression that your sacrifice may be pure. So parang talagang linggo na talaga at pero kung titingnan ho natin, walang aho yan doon sa original. Ibig sabihin, yung pong pagpupulong na ginawa dito sa Acts chapter 20 verse 7 ay Sabado. Sabado sila nagpulong. Na-extend lang o nag-overtime kasi nga aalis na si Pablo linggo ng umaga. Kaya wala talagang worship ng linggo ng umaga. Sabado talaga inabot ng gabi. Ngayon, ano po ang katunayan? Meron pong translation na naging honest sa para pababawin kung anong araw ba talaga yung Acts 20 verse 7 ay sa Good News Translation, ganito po ang nakasulat mga kapatid. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Ayan. So, anong araw yan kung sa atin? Kasi Good News Translation is paraphrase o pinababaw ho ito. Kumbaga sa atin ngayon, yung nakasanayan na po natin ngayon ay Sabado ng gabi yon. Kung Bible kasi ang pag-uusapan, linggo na yon. Kaya kung Sabado ng gabi yon, ayon sa Good News Translation, Sabado ng araw, merong nangyaring pagtitipon ang mga Kristiyano sa pangunguna ni Apostol Pablo. So, yan po ang matibay po dyan. Kaya, si Mr. Curious Catholic ay sumablay sa paggamit po niya ng mga referensya na binabanggit niya. Okay? So, ayan po mga kapatid at mga taga-subaybay ang ating masasagot na tungkol sa bagay na yan.